Yun ang asikasuhin mo. Asikasuhin ninyo yung problema sa mga nasasakupan nyo. Huwag kayong sumisi. Alam nyo ba na ang Davao ay number 2 sa safest? Nasa top 5 sa cleanest city ng buong Asia. Diba? Oo, kaya ito ang ano ninyo, ito ang tupagin ninyo, bante. So ayun, sumagot na si Pulong. Ang sabi ni Pulong, ilabas mo yung sayo, inilabas ko rin sa akin. Di ba si Pulong Duterte nga yung congressman na unang nag-open ng kanyang books of expenditures diyan sa Kongreso, hindi ba? Sinabi na nga ni Pangulo, ilabas nyo yung libro nyo. Nilabas mo ba yung sayo, bante? Hindi mo nga nilalabas yung sayo, tapos kung makasita ka. Nagre-reklamo nga mismo yung mayor nyo sa pinaggagawa nyo dyan sa Maynila nung hindi siya nakaupo tapos maninisi ka sa iba. Oo, una sa lahat, wala kang posisyon. Sa totoo lang, dapat hindi ka nga congressman Dapat nga pastor ka ngayon dahil hindi ka naman talaga nanalo bilang congressman. Saan ka makakita ng may second prize? Wala pong second prize. Hindi pa timpalak yung eleksyon dyan sa Maynila. Okay? Hindi pwede. According to Supreme Court na yung nanalo, yung pagka na-disqualify yung pangalawa, yung hihirangin na nanalo. Walang ganun. Hindi pwede yun. Usually po, kapag ang isang congressman ay natanggal, ang ipinapalit dyan yung konsihal. Kung sino yung number 1 na konsihal, siya yung pumapalit. Pag ganun din ang mayor, pagka nawala ang mayor, di ba? May nangyari masama sa mayor, vice mayor ang papalit. Wala namang vice congressman. Wala namang ganun. So kadalasan yung kung halimbawa ang vice mayor ay nanalo, ay namatay ang mayor, yung vice mayor magiging mayor. Tapos sino magiging vice mayor? Ganun din, kukunin din yun sa pinaka nangungunang konsihal diyan sa lugar. Ganun yan, hindi yung second prize. Nanalo ka, tapos na-disqualify ka. Ang second, kasi technically hindi bumoto sa iyo tao Okay lang sana kung ang lamang ng boto mo isa lang. Pero kahit isa lang, ganun pa rin, natalo ka pa rin sa botohan So since natalo ka sa botohan, dapat hindi ka talaga nakaupo dyan. Natalo ka sa botohan, natanggal yung nanalo, na-disqualify. Let's say, totoo yung kanilang akusasyon na peke or hindi totoo yung kanyang pagkatao, hindi pala siya Pilipino, hindi pala siya eligible. Let's say for example, ganun. Nanalo siya sa boto O kaya anong gagawin natin at na-disqualify siya? Buti sana kung nandaya siya sa eleksyon. 'Di ba kung gumamit siya ng alam mo yung kapangalan mo. Nagpatakbo siya ng isang kandidato na kapangalan mo para yung boto nyo mahati. Buti sana kung ganun. Hindi, naglaban kayong dalawa, hindi ka talaga nanalo Ibinoto ng taong bayan yan. So kung halimbawa dinisqualify yan, hindi yan hindi yan tawag dito kasi meron pang motion sa korte, hindi ba? Meron silang motion. So dapat habang hindi pa nare-resolve yung motion na yon, hindi ka dapat pinaupo sa Congress. Dapat yung Kongreso magtatalaga ng ng caretaker diyan sa distrito mo. Dapat ganun. Di ba? For example, si Arnie Tevez. Di ba tinanggal siyang congressman noong panahon niya dahil ginawa siyang terorista. Anong ginawa? Hindi ba caretaker naging caretaker si Tambaloslos? Dapat ganun din. Habang aktibo pa naman yung motion nung totoong nanalo, dapat walang umuupo na congressman dyan sa distrito na yan, sa District 6 ng Maynila. Dapat yung Congress nagtatalaga ng caretaker. It's either yung si speaker mismo o magtatalaga siya. Let's say for example, yung District 5. District 5, itong District 6, ikaw muna caretaker dyan, ganon. Dahil magkakadikit yan di ba? Dapat ganun, pero hindi, pinaupo ka. Hindi ka nanalo, tas ang tigas ng mukha mo, umuupo ka pa. Tingnan ninyo, itong reklamo ni Isko. Dapat yan ang inaatupag nyo. Pasok. 14 billion pesos, ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga 14 billion pesos, ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Pero nabisong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa local government code at ibang ordinansa. See? Sa ninyo sa syudad ninyo may problema Sa syudad ninyo merong kabalbalan tapos bigla sinisilip nyo si Pulong. Ito nga sabi ni Paulo Duterte ito, if he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts.
Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya sa mga swimming pool nyo dyan sa Maynila. Sabihin na natin Maynila. Rektahin na natin. Maynila nga. Oo, anong ha? Maynila nga. Doon ano yan doon congressman yan Ayan sabi nga niya, usa pa, di man kinahanglan ug mayor pa ang reklamo pareha sa inyo diha. Ayun na nga sabi niya, mayor nyo pa yung nagrereklamo sa inyo diyan. Yun ang problemahin nyo, hindi yung Davao, hindi naman kayo taga rito. Ayan bisan kinsang Davaoenyo, pwede mangayo og datos gikan sa DPWH. So kahit sino na taga Davaoenyo, pwede kayong magreklamo, pwede kayong lumapit, pumunta sa DPWH para kayo mismo ang makaalam kung nagnakaw ba si Pulong o hindi. Transparent sila dyan. Sasabi nga niya, so ayaw nyo ibutang sa ngalan sa akong igsuon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among mga proyekto ug accessible ang records. Ayun nga. Kaya sabi nga, wag nyong wag nyong isisi sa kapatid ko na mayor dahil lahat ng records publiko yan, nakikita yan, pwede nyong i-request yan. Pero hamon pud na ako sa iya. Ngay explain niya kung unsaon pagka-pildi niya sa eleksyon, pero nakalingkod gihapon siya sa Kongreso. Oo nga naman, talo siya Ang galing ko na magbisaya Naintindihan ko, talo siya tapos nandiyan siya sa Kongreso. Ngayon pinapaliwanag ko, paano nangyari yun? Dapat daw bang tawagin congressman ang usa katawo nga wala gani kadaog sa boto iyang distrito? Oo nga naman. Paano kang magiging representative ng District 6 ng Maynila kung ayaw sa iyo ng District 6? Paano yun? Di ba? Dili naman talaga siya congressman. Ayan, you may also account those for transparency's sake. Instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao, perhaps you should start answering your own questionable position in Congress. Boom. Ang bigat, no? Oo, di ba? Napaha ka din. Bago mo questionin yung mga proyekto namin sa Davao, siguro sagutin mo muna yung question whether legit ka ba na congressman kung hindi ka nanalo. Di ba? Hilig-hilig magpa-preskon. Ang hilig-hilig magpa-imbestiga at magpa-preskon, hindi naman nanalo. Pag hindi nanalo, matulog na lang. Manahimik. Ito, sagutin nyo sa Maynila. So most of it, finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. May pondo ka. Bumaba sa Maynila. Saan na? Punta yung pondo mo. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung walang permit sa lungsod, anong ibig sabihin? Siyempre may engineering may engineering department. Ang Maynila, siyempre titingnan nila yung proyekto kung lalo na yung gawa ng kontraktor kung tama ba, kung ayos ba. Kasi baka mamaya imbis na makatulong, makasama pa. Ayun na nga ang nangyayari. Konting ulan, bahang-baha sa Maynila tapos ang tagal humupa. Ang laki-laki ng pera na itinapon. Yan yung dapat ang pinapaliwanag nyo. Kung halimbawa man, sabihin ni Baste na ganun, may kalayaan tayo sa pagpapahayag. Feeling ni Baste ganun baka ganun nga. Di ba? Kung ayaw mo, di wag mo paniwalaan, pero yung kukwestiyonin mo sila, di napahiya ka tuloy. Bumalik sa mukha mo yung taing itinapon mo. babasehan ng mga dokumento, ang Chelsea Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Ito matindi, mayroong in-expose si Cayetano na sinasabi niya meron pa daw budget na bilyon-bilyon din yung DPWH para dun sa checking. Project checking, parang ganon. Mantakin mo, puro ghost project, tapos may project checking budget. So, may budget na para doon mismo sa proyekto. May budget pa para sa pag-check ng proyekto. Putangin na yan. Doble-dobleng pagnanakaw talaga. Ninakaw, kasi ghost project so ninakaw na nga yung pera na dapat dun sa flood control, pinirmahan nung DPWH. Pucha, pinirmahan pa nung nag-check. Na kung titingnan mo yung budget para sa pag-check, bilyon-bilyon din. O hindi ba? Katarantaduhan. Yan ang dapat nyo ipaliwanag, tsaka dapat nyo kini-question. Huwag nyo question. Sabi mo, magagaling kayong congressman, tas kapwa mo congressman, kini-question mo. Bakit si Pulong? Kung questionin mo, abante. Bakit hindi mo questionin si Saldico? Ba't di mo questionin si Dong Gonzales? Ba't di mo questionin si Suarez? O, hindi ba? Bakit hindi mo sila questionin? Sila yung kasama mo dyan na pinaparatangan din. Wala namang paratang ng pagnanakaw kay Pulong. Hindi ba? Kayo ang hinahanapan ng taong bayan. Yung Maynila, hindi naman taga Maynila si Pulong.
Yung mga taga Maynila, city ng Maynila, hinahanap saan nyo dinala yung pera? Saan nyo dinala yung mga proyekto? Eh wala naman kayong permit. Paano nyo nairaos yun, yung mga proyekto na yun, nang wala naman kayong permit? Yun dapat nyo sagutin, sir. Hindi yung nagtuturo kayo sa ibang tao. Mapapama kayo dyan. Alam nyo naman yan eh. Alam nyo naman for a fact na hindi kurakot ang mga Duterte. Putay na, tingnan nyo nga bahay ni Pangulo, hindi gumanda. Tingnan nyo yung mga bahay nyo, di kayo nahihiya. Naging presidente ng Pilipinas, naging congressman din yun, naging mayor ng matagal, naging vice mayor. Nakita nyo yung bahay, hindi kayo nahihiya. Putang ina, yung bahay nyo, yung bahay ni Pangulo, kusina nyo lang. Sabi nga ni Pangulo eh. Sabi nga ni Pangulo po, hindi ako nakaranas ng Mercedes-Benz na yan. Meron kang bulletproof na Escalade eh. Magkano yan kapag factory custom yung yung bulletproof niya, magkano yan? Oo, yung Escalade alone, milyon-milyon na yan. Tapos pinabulletproof mo pa, di mas lalo na. O, di ba? Mayroon ka pang Mercedes-Benz. O, si Pangulong Duterte nga di nakaranas ng Mercedes-Benz eh. Si Pulong, mayaman talaga si Pulong. Ang napangasawa ni Pulong, prinsesa eh. Prinsesa ng mga Muslim, yung unang asawa niyan. O, natural may pera yan. Pero ang tanong, nagpo-flaunt sila ng yaman nila katulad nyo? Oh, hindi ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sa barangay 259 at 266 sa Tondo, February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 100 Ito, kasama mo to. Sila Chua at saka si yung makapalang labi, nakamukha ni Bentong na kongresista dyan sa Maynila. Si yata yun, sa 2nd District yata yun. O ayan yung mga kasama mo, yun ang batikusin mo, yun ang hanapan mo ng kung ikaw hindi ka magnanakaw, abante. Naniniwala naman ako hindi ka magnanakaw. O kung hindi ka magnanakaw, sir. At yung dalawa mong kasamahan na congressman dyan sa Maynila, hinahanap kung saan nirereklamo sila ni Isko tungkol sa mga paglabag nila sa batas at pangungulimbat di umano. O dapat yun ang binabanatan mo, hindi si Pulong. O pahiya ka. 61 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng GLC Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Ang nakita mo yung project na yan, 2022, 2023, 2024, 2025. Pucha, kita mo, may flood control. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. O, tama ba yan, Abante? O, yan ang unahin mo. Yan ang dapat na hinihiring mo. Hindi yung dinadamay mo yung ibang tao porket kalaban nyo sa politika. Di ba? Inaano ka ba ni Pulong? Bakit ba nasasaktan ka sa sinasabi ni Baste na moro-moro lang yan? O minsan kapag umaaray ka, madalas, baka talagang totoo kasi masakit ang katotohanan eh. Di ba? Lagi ang tao nasa defensive mode kapag affected siya doon sa sinasabi ng tao. Halimbawa, sinabi noong kapitbahay namin na may kapitbahay siyang maitim. Ako lang naman yun, totoo naman yun. Magagalit ako, di ba? Ba't mo ginaganyan? Pero kung halimbawa sinabi niya, meron din akong kapitbahay, maputi, malaking tao, kupal. Maputi, di naman ako maputi eh. Di ko papansinin yun, di ba? Ganun lang naman yun eh. May sinabi si Baste, pumalag ka, nasaktan ka. Bakit ka naman masasaktan kung hindi naman para sa'yo? Sinabi ba naman ni Baste na yung ginagawa ni Abante kapalpakan? Hindi naman eh. Sinabi ba ni Baste na yung ginagawa ni Abante politika? Wala naman. Si Bongbong naman yung pinatutungkulan niya. Bakit ikaw yung umaaray? Aso ka ba ni Bongbong? Di ba sabi mo pinsan ka ni Bongo kasi siya go, ikaw Abante? Bakit parang masyado kang defensive kay BBM? Kaya mo lang si BBM, kaya niya na yung sarili niya, tanda-tanda na yan eh. Pinagtatanggol niyo pa. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung na yan, ito, apaw yan. Dumipensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Gumagana nga Gumagana. Ay, Abante, walang ganito sa Davao. Ganyan, putang ina. Bumabaha na ng tanga dyan. Bumabaha pa ng mga kurakot. Bumabaha pa ng basura. Ayan ang dami nyo dapat dinisin sa lugar ninyo. Imbis na tulungan nyo si Mayor Isko eh. Tayo na, binabanatan nyo yung mga Duterte. Sir, umikot ka sa Davao, walang ganito. Promise. Bago ka magyabang, Abante, siguraduhin mo muna na maayos dito sa syudad nyo bago ka manilip ng syudad ng may syudad. Tour. Sa dating administration po, hindi po nirecognise yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspende daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisika pa namin na makuha ang pahayag ng GLC Construction. Imaginin mo, DPWH ang sasabihin, hindi naman kami binihinga ng permit eh. Alam nyo naman yun eh, na kailangan nyo ng permit.